pagbibigay ng accurate update sa mga flight status at ang pag-angat ng passenger traffic sa unang kalahati ng taon, ating talakayin kasama si Attorney Clarabel Ann Lacsina mula sa Air Operating Rights Division ng Civil Aeronautics Board. Attorney Lacsina, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Mayor Rivera. Attorney, ano po ang partikular na kautusan ng Department of Transportation sa Civil Aeronautics Board sa lahat ng airlines pagdating sa pagbibigay ng real-time o agarang abiso sa flight status? Yes po, no? So, alinsunod po sa direktiba ng ating estudyante na i-prioritize ang karapatan. At syempre, ang convenience natin mga pasahero, inagutos po ng ating Secretary dito na magbigay ng agaran at wastong informasyon ng ating mga airlines patungkol sa mga status ng kanilang mga flight. Consistent dito, no, nagbigay kami ng abiso at pinatatahanan namin lahat ng mga airlines sa kanilang publikasyon under na rin sa Air Passenger Bill of Rights. At kami po ay mas paiintigin po namin ang aming monitoring and enforcement ng mga airlines sa pagsunod po ng order na ito. Attorney, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, sa ilalim ng Air Passenger Bill of Rights, ano po bang yung exact na obligation ng airlines kapag may delay or cancellation ang biyahe? Under po ng ating regulasyon or Air Passenger Bill of Rights, in case po ang flight ay makancel 7 days or less prior sa oras ng paglipad, ang airlines po ay may obligasyon. Siyempre, una na po ay magbigay ng timely notification sa lahat ng kanilang mga pasahero na nakansela ang flight. Dapat po ay, hindi lang po announcement na flight ay kanselado. Dapat po ay maipaalam ng mga airlines sa kanilang mga pasahero at ma-explain yung totoong rason or dahilan bakit po nakansela ang kanilang mga flight. At depende rin po sa reason or sa ng cancellation ng flight, may obligasyon po yung mga airline na magbigay ng mga options sa kanilang pasaheros. Pag na-cancel po ang flight, dapat po ay una, maaari po maisakay sa next available flight ang pasahero o bigyan sila ng option na mai-rebook ang kanilang flight ng walang cost sa pasahero or i-refund yung full value ng ticket. May option din po na kapag na pwede po mai-endorse sa ibang airline o pagbili ng ticket, pero depende din po ito sa rason ng cancellation. Pero kung ang pasahero po ay nasa airport na at nakapag-check-in na sa kanilang mga flight bago ito makancel, may obligasyon po ang airline na magbigay ng sapat na pagkain, inumin at assistance sa ating mga pasahero. Attorney, paano po titiyakin ng Civil Aeronautics Board na mahigpit na susundin ng airlines ang patakarang ito? Ano po ba yung equivalent na kaparusahan sa mga lalabag? Ayon po sa kaparusahan po sa paglabag ng mga regulasyon ng CAB, ayon sa aming Charter or RA 776 at pag-amyenda ng RA 11659, ang CAB po ay may kapangyarihan na magpataw ng administrative fine ranging from 5,000 to 2 million pesos. Sa APBR naman po, ang paglabag ng regulasyon na ito ay pwede po mapatawan ng airline sa hindi pagsunod mula 50,000 to 180,000. Okay. Ma'am, ano po ba yung mga konkretong hakbang na ginagawa ng CAB upang masigurong alam at nauunawaan ng mga pasahero ang kanilang karapatan sa oras ng flight disruption? So, ang CAB po, patuloy po kaming nagsasagawa ng mga information campaign ukol sa mga karapatan ng ating mga pasahero, lalo na yung mga nakapaloob sa APBR. So, gumagawa po kami ng mga seminars, workshops sa mga airport, airline staff, pati na rin sa mga eskwelahan o kaya ibang mga consumer groups, no? Sa ating mga airport po, may mga tarpaulin po kami dyan na nakalagay na nagsasabi na ano po yung mga rights ng mga pasahero pag na-cancel po o kaya flight. Meron din po kaming mga QR codes para po mas mabilis na ma-access ng airlines yung kanilang mga karapatan. Attorney, mayroon po bang inilatag na monitoring system o feedback mechanism ang CAB para masubaybayan kung gaano kabilis at specific ang updates na ibinibigay ng airlines? Kami po, meron po kaming mga tinatawag namin mga passenger rights action officers na nakatalaga sa mga airports sa ating bansa. So, mga 31 airports meron po kami dyan na passenger rights action officers.
sila po ay nagmo-monitor at nagbibigay sa atin ng report sa mga pagsunod ng airlines or yung compliance nila sa ATBR, kasama na rin yung mga pagbibigay ng mga announcement or status ng flight delays. Pwede rin po mga pasahero, mga ating mga kababayan na mag-report directly sa aming opisina through email, hotline, or aming mga social media accounts. Okay, ma'am, sa ibang usapin naman po, no, ano po ba ang nakikitang dahilan ng CAB sa 9.25% na pagtaas ng kabuuang air passenger traffic sa unang kalahati pa lang ng taon? Yes po, magandang balita po nga po yan sa atin, no, na tumaas po kumpara sa nakaraang taon ang ating passenger traffic. Nakikita po namin ito ay patuloy talaga na meron pong strong demand for travel. Marami talaga mga kababayan natin na gusto mag-travel. Kasabay na rin yung mga patuloy na kampanya sa turismo. At siyempre yung mga airlines po natin, nagdagdag din sila ng mga flights, nagdagdag sila ng mga bagong ruta na para makapag-connect po yung mga iba nating mga destinasyon. Attorney, sa available data po ng CAB, gaano po kataas ang domestic travel growth compared sa international? At ano po ang nakikita ng dahilan sa likod ng datos na ito? So, based sa aming data, naka-recover na po kasi ang domestic industry, airline industry sa effect ng pandemya. No? So, sa unang kalahati ng taon, yung domestic passengers natin ay mas mataas ng around 15 or about 2.5 million kaysa sa international passengers. So, sa amin, pinapakaita ito na talagang mas efficient way ang air travel papunta sa mga ibang destination o region sa bansa, lalo na sa mga sa Pilipinas bilang isang archipelago. At yung kasama na rin pa-increase ay yun nga po ay naglunsad ng mga bagong ruta at flight ang mga airlines. So sa pagdami rin nito, mas marami po makakasakay ng mga pasahero. Attorney, paano naman po ninyo na pinapanatili ang service standards ng airlines, lalo nga na nabanggit nyo na lumalaki na talaga ang demand ng air travel? Kami po sa CAB, no, meron po kaming kinokonduct na audit. So, nagko-conduct po kami ng passenger handling at service audit sa ating mga airlines kung saan umiikot kami sa mga opisina at sa mga airport offices ng mga airlines para i-assess at evaluate yung kanilang mga mekanismo o may mga wasto at sufficient na mekanismo o tao in place, lalo na kung may service disruption. At patuloy din po kami nag-aabisa sa airlines na iangat ang kanilang serbisyo para sa publiko. Attorney, ano naman po yung projection ninyo para sa second half ng taon? Maaari po bang asahan ang patuloy na paglago ng mga air traveler? So, actually, bagamat meron tayong tinatawag na global supply chain issues na nakaka-apekto sa operasyon ng mga airlines ngayon, ina-expect pa rin namin na patuloy na tumaas yung bilang ng air travelers. Project kami ng mga about siguro mga 9 to 10% na pagtaas ng buong traffic sa bansa. Patuloy ito sa ina-expect natin na tuloy-tuloy ang demand sa air travel at ang pagtaas ng turismo natin. Ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Opo. So, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan, mananakay, lalo na po ngayon, nakakaranas tayo ng sama ng panahon, lagi po nilang i-check with airlines ang status ng kanilang mga flights. And ang CAB po, ang aming tanggapan, bukas po para sa mga concerns or assistance, nangangailangan po ng assistance. Meron po kaming hotline, 24/7 po ito, maaari pong tawagan ng ating mga kababayan. So ay 16566. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Clarabel Ann Lacsina mula sa Air Operating Rights Division ng Civil Aeronautics Board.